Magandang umaga po sa ating lahat mga ma'am sir. Dito pa rin tayo sa Ramos Tarlac. Titignan natin dito residential farm. Pwedeng taniman ng mais, tapos gulay, tapos palay. Itong property na to napakahaba. So 2 hektarya ayon sa ating ayan po yung bypass na natin Teplex. Tapos yun yung exit at entrance. So makikita natin yan sa drone. Ito na po yung umpisa ng property. 2 hektarya. Titled property siya mga mams eh. Ito, start ng lupa hanggang dun po sa may banda rito ng motor. Tapos 3 po ang daan nito. Front, gitna, tsaka likod. Sa likod po, yun ang ang provincial road. May mga gasoline station doon. Pero sa dulo nito nakadikit po ay fish pond. Makikita nyo po yun dito sa aerial view natin, may fish pond doon. Pero kung gusto nyo pong gamitin yun, patabunan yung fish pond para doon po provincial road, pwedeng mag business po doon. Ito naman pwedeng residential kasi dito residential area. Tapos sa mga gustong magtanim sa gitna, tapos may mga mangga tayo doon na try nating umikot na may gitna po ng property. So, napakahaba lang po, almost isang kilometro yung haba nito property na to. So i-ship natin to sa real view natin. Try natin pumunta po doon. So 2 hektarya. Meron pong water source, power line, and nawasa internet sa lugar na to. Ito, may katabi tayong car wash. Ayun, ito pa yung property natin mga ma'am sir. Punta po tayo sa gitna. Okay. Ayun po ma'am sir, nandito tayo sa gitna. May power line pa rin dito. Ito yung property natin hanggang dun. Tapos to hanggang dun naman sa bakod. So maluwang din. So nasa 18 to 20 meters yung frontage nito mga ma'am sir. Yan, papuntang exitan yan. Tapos try nating tanungin natin kung makapunta tayo doon. Ito yung property natin na maluwang. Tapos yan po yung mga mangga. Papasilip po doon, banda ron. So to, napakaganda dito. Gawin mong subdivide lot pwede. Kasi maluwang naman siya. Hanggang doon. Tapos ito, pa-subdivide lot din ulit natin to. So sa mga may puhunan, napakaganda po nito. Subdivide lot talaga. Tapos yung kalahati pwedeng farm, pwedeng bakasyonan nyo kasi malapit po sa sa exit sa Taos Manila, malapit po. Tapos kagandahan nito, power line, internet, nawasa nandito na. Tapos kagandahan din po nito, napakalapit sa Manila, tsaka flood free yung property na to. Ito hanggang dun po sa may mangga. Tapos dito na rin. Ito, parang pa to. So, patingin ko. Tingnan natin dun sa dulo. May tanim po na palay ito eh. Ito po. Ito. Ito. Ito pala. Paganyan. Maluwang pa rin. Nagatidag ya. Tas Aji provincial road dati yan. Sir, Provincial road tatay. So doon na yung tulay. Ati bagal ko na kapit siya na subdivide dati. Ito, na-subdivide na siya. Subdivide lot pala tong katabi natin. So ito yung ginawa nilang right of way. Pwede na natin gawin to. Yun nga po, pwedeng investment yung kalahati. Yung kalahati, iwan natin. Yung gusto nyo doon, malapit po sa provincial road. May business area po doon. Ayan po yung may mga tanim po na palay. Yan po yung ating property. Try nga natin ikutan dun sa may gasolinahan. Para makita po ninyo. Ayan, ito po. Lahat, ayan. Tapos hanggang dun sa may pilapil. Diretso yan, may tanim po na may tanim po na
palay. Tapos yun na rin yung triplex natin. Ayan po, tara po, tignan natin yung nandun sa dulo. Tapos yung panigyapa. Ayan po, natin dito tayo sa may pangatlong daan sa Provincial Road. Ito yung papuntang Paniki. So actually boundary na daw po ito, sabi ng ating kaibigan. Kasi ito yung property. Ito medyo mababa siya, talagang kailangan po ng tabon. Kasi may fish pond po dyan natin. So itong katabi, na-subdivide na siya. Ito naman papuntang Ramos. Dyan na po yung exit at natin, entrance natin dyan. Malapit na yung entrance dyan. Dyan na po, mga lang siguro yan. Wala pang 500 meters. So, ito na rin po yung end ng property. Ito, sa may poste dito. Tapos padiretso na po doon. Tapos answer ako, tambilugan, nga may lock kami. Ito naman yung ginawang right of way po ng subdivide dito sa kabila. So yung property dito na po. So tignan lang natin yung fish pond. Tabunan lang po dito sa harap kung gusto niyo pong mag-business dito sa harap. Pwede din pong magpadagdag kayo ng fish pond, pang tapon po dito sa harap. Gawin yung commercial lot dito sa harap na to. So siguro kasya na po yung isang 20 by 20 na fish pond na ipapagawa. Ito po yung kanya pong fish pond. Maluwang din yung fish pond para dito sa dulo. Tapos may mga kasya na rin tayo dito. Sir, pasilip ko lang po yung ating fish pond dito. Mukhang may tilapia. Ang haba po ng fish pond nila. Haba hanggang dun po. Siguro to? 1,000 square meter yung fish pond. Mga mams. Ayan. So kung ayaw nyo ng fish pond, tabunan po natin para maging bodega dito sa harap. O kaya gawin pong commercial lot dito sa harap po, dito sa may Provincial Road. So ulitin ko po mga ma'am sir, ang area po nito 2 hektarya. Titled property, tapos 3 daan. Harap, pwedeng maging harap dito. Tapos pwede din dun sa dulo, residential. So napakagandang gawing subdivide lot yung ibang property, part ng property. So ito naman maliit lang pong tatabunan dito sa may part na to mataas. Diyan po, medyo malalim, parang fish pond po na maliit yan. So 2 hektarya mga ma'am sir, asking price ni seller dito 400 per square meter. Dito po sa Ramos Tarlac. Pwede siya sa terms mga ma'am sir. Dito tayong mag-down, tapos yung terms pag-usapan nyo na lang po ni seller. Ayan po, maraming salamat po mga ma'am sir. Sana magustuhan nyo itong ino-offer ko sa inyo. Napakalapit po ng triplex. Exit saka entrance po ng Paniki Tarlac saka Ramos. Thank you, God bless po sa ating lahat.